gusto ko po makipaghiwalay sa kanya. Tapos ayaw niya po, sir. Pag makikipaghiwalay daw ako, ikakalat niya daw yung nude ko. Pinadalhan ba yung pamilya mo nitong si Chris? Yes, sir. Pati yung kuya ko, mga pinsan ko, saka mga kaibigan. Ay, tarantado to. Ito yung makakausap ko, mumurahin ko tong kulokoy na to eh. Pag ikay na-issue ng warrant, naku, aarestuhin ka. Hindi ka kriminal, pero ang ginawa mo, baka hindi mo alam, ba'y pananagutan mo yan. Etong problema, marami ngayon na kabataan, hindi ho alam, pa 18, 19, 21, 22. Ang isang bagay na huwag niyong gagawin ay gagamitin niyo ang social media page na pagpo-post ng hubot-hubad ng inyong karelasyon. May batas ho tayo, Republic Act 9995. Ngayon mga boss, kaya ho natin sinasabi to, kami ho sa Bitag ang naging dahilan noong 2006, 7, and 8, habang nilabas ho ito noong 2009, naging katuwang ho ang Bitag para ito ho'y mabigyan ng proteksyon ng mga kababaihan, karamihan ho, dito sa mga ganitong klaseng reklamo. Ang problema, ipinost niya daw ang hubad na larawan ng kanyang dating kasintahan sa Facebook page. Naloko na. Nang eskwelahan na pinapasukan nito. Naku, sus Mariosep. Ang dahilan ng kanyang ginawang kalokohan, ngayon, nanganganib daw siya na hindi siya makapagmarcha sa nalalapit niyang graduation. Ang problema, mukha atang pinabibitag niya sarili niya, pero mangungumpisal daw ata siya. Maganda sigurong panoorin niyo, buong detalye ng sumbong. Excited ang fourth-year college student na si Chris Marbeloyo dahil ngayong Agosto, nakatakda siyang magtapos sa kursong BS Education. Pero may agam-agam daw siyang dumalo sa kanyang nalalapit na graduation. Sinampahan kasi siya ng kaso ng dating girlfriend dahil sa paglabag sa cybercrime law. Ang nobyang si alias Abigail nakatira sa Negros Oriental, samantalang si Chris wala naman sa Albay. Kaya umikot daw ang kanilang relasyon sa social media. Umabot pa daw sa puntong nagpalitan sila ng mga personal na video at larawan. May September po, humingi po ako sa kanya ng pics niya po na nudes po. Naging madalas din daw ang kanilang pag-aaway hanggang tuluyan daw nakipaghiwalay si Abigail kay Chris. At dahil sa sobrang galit at pagkadismaya, ipinost daw ni Chris sa Facebook page ng eskwelahan ang hubad na larawan ni Abigail. Nakalat ko po yung picture niya through Facebook page po. Na-comment ko po doon sa page ng City Site North Subais. Gusto ko po sanang sa inyo po ako sumuko para po masigurado po yung safety ko. Kaya ang excitement ni Chris napalitan ng takot dahil ilang beses na raw may nagpupuntang pulis sa kanilang eskwelahan. Sa akong graduating student, gusto ko lang po sana kung pwede po na habang inaasikaso po yung kaso is makagraduate po ako. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ang nagsumbong ho sa atin, mismo ho yung inarereklamo. May nakasampa kasi raw na kaso laban sa kanya. At handa raw ho siya mangumpisal. Ang problema ho natin yung malakas ng ulan sa Bicol. Kaya hindi ho masasagot. Blackmail ho talaga ang lating ho nito. Base sa sumbong na rin mismo ng nagre-reklamo. Ang problema, tinatawagan ho natin itong complainant, nahihirapan tayong kontakin. Pero mas maganda siguro unahin natin itong biktima na ngayon, ito hong biktima, itatago natin sa alias Abigail. 20 anyos pa lang ho siya, Siya ho yung alias Abigail, girlfriend daw ni Chris. Abigail, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon po, sir. Okay, kumusta ka na, Abigail? Ayos lang naman, sir. Okay, ikaw ba mag-graduate na rin ng kolehiyo or nag-aaral ka pa? Nag-aaral pa po, sir. Okay. Abigail, kaya kami napatawag sa iyo dahil nagsumbong dito yung iyong kasintahan, si Chris.
Naging problema rito, Abigail, ay parang sinampahan mo raw ata ng kaso sa pagpapahiya sa'yo dahil pagpo-post niya sa Facebook. Totoo ba to, Abigail? Opo, sir. Sige, kwento mo sa amin. Gusto ko po makipaghiwalay sa kanya. Tas ayaw niya po, sir. Okay, nung ayaw niya, anong ginawa niya sa'yo? Sinabihan niya ako na pag makikipaghiwalay daw ako, ikakalat niya daw yung nude ko. Okay, yung private na pictures mo. Yes, sir. Okay. Tinanong mo ba si Chris kung bakit niya ginawa? Opo, sir. Anong sinabi niya sa iyo, Abigail? Nung dahilan niya kung bakit siya ba'y nagselos, nagalit, ayaw niya makipaghiwalay, gusto niyang tuloy-tuloy pa kayo? Ayaw niya po makipaghiwalay, sir. Gusto niya po magtuloy-tuloy po kami. Ano naman ang dahilan kung bakit gusto mo makipaghiwalay? Sinasaktan ka ba? Iniinsulto ka? Pinahihiya ka? Sir, pinapahiya na po niya ako, tas di na po ako naging komportable sa kanya. Alam ba ito ng magulang mo, Abigail? Opo, sir. Anong sinabi nila? Galit sila o Nagalit po sila, sir. tumatawag ba siya sa iyo? Blinak ko po siya sa, lahat ng social media account niya, blinak ko po siya. Tas, yung ibang kaibigan niya, sir, nagme-message sa akin. Tas, in-ignore ko lang. Anong sinasabi dun sa message mo nila sa iyo? Na daw, sir, na iurong daw ang kaso. Bakit daw iurong ang kaso? Samantalang ikaw nang binalahura dito, ikaw pang uuso. Kasi gusto niyang graduate daw. Tas, Si Abigail, sinong kausap mo? ayaw ko gusto niya. Sino yung nagbubulong sa'yo? Kuya ko po, sir. Kuya mo, okay. Ilang taon na yung kuya mo? 25, sir. Okay. Akala ko kasi kaibigan mo lang, bubulong-bulong dyan. So, desidido ka na ba talaga na ikay magpa-file ng kaso? Yes, sir. Okay. Kasi, Abigail, kaya ako napatawag sa iyo, hindi naman ikaw dapat tawagan ko. Kaya lang ikaw, biktima. Minabuti namin tawagan ka, ano? Ang nakakatawa, itong si Chris, ang lumapit sa amin, siya pa ang nagsusumbong. Na ngayon, pero gusto niya raw mangumpisal sa kanyang kasalanan, tinatawagan namin, hindi na siya sumasagot. May tatanong lang ako, Abigail, habang inaantay namin, tinatawagan namin si Chris. Sinasaktan ka ba nito? Hindi naman. LDR po kami, sir. Nabuisit ka lang sa kanya dahil Minsan, pag nag-aaway kami, minumura-mura po niya ako. ay bastos na to. Minumura-mura ka? Ba't ka minumura-mura? Anong dahilan? Minsan, pag manghihingi siya sa akin ng picture ko, tapos pag di ko mabigay, yun, nagagalit siya, sir. Minumura-mura niya po ako. So, ikaw na kumukuha ng picture mo tapos binibigay mo sa kanya? Apo, sir. Inuutusan ka niya na kumuha ka ng picture mo na nakahubad tapos padala mo sa kanya? Yes, sir. So, ginawa mo to dahil ayaw mo makipag-break nung una, tama? Muna po, sir. Tapos, nasanay siya, gusto niya laging ganun na lang. Apo, sir. Nung kinuha mo yon, hindi ka ba nag-isip na baka kumalat yon or hindi ka ba natakot? Baka, alam mo na, kung minsan. So, hindi mo naisip yon dahil mahal mo. Yes, sir. Okay. Nagkita na ba kayo nito or hanggang sa ano lang kayo? Hanggang sa telepono lang kayo? Nung December, sir, pumunta siya dito. Dumalaw pa siya sa bahay ninyo. Nakita siya ng mga magulang mo at kapatid mo. Yes, sir. Hindi ba alam ng mga magulang at kapatid mo na yung ginagawa nitong si Chris? Alam naman nila, sir. Alam na nila nung nagsumbong ka. Yes, sir. Pero nung una, hindi nila alam na nagkukuha ka ng picture mo na binibigay mo kay Chris. Hindi, sir. Okay, tinago mo lang. Apo. Paano nalaman ng magulang mo to na nagpapadala ka ng picture ng mga hubot-hubad? Paano nila nalaman? Nung kinalat na niya, sir. Okay. Pinadalhan ba yung pamilya mo nitong si Chris? Yes, sir. Pati yung kuya ko, mga pinsan ko, tsaka mga kaibigan. Ay tarantado to. May sapak sa ulo tapos susumbong-sumbong pa sa akin. Ito, hindi unattended na kasi kung ito makakausap ko, mumurahin ko tong kulokoy na to .
Ano naman ang gusto mong sabihin kay Chris? Sige, habang nandyan ka ngayon, boses mo lang. Hindi namin po pwede papakita mukha mo. Ano sir, panagutan na lang niya yung mali niya. Ako'y nagpapasalamat na nakipag-usap ka sa amin, pero para sa akin, ano ang gusto mong sabihin doon sa ibang mga kapareho mo para maiwasan nila na hulog sa bitag nitong mga lukulukong boyfriend na kaparehong ginawa nitong si Chris sa iyo? Anong gusto mong sabihin? Ano po sir, wag basta-basta magtiwala. Alright, sige, ganito na lang Abigail. Maraming salamat, At sa ginawa mo to, pagsasalita, at medyo hindi ka masyado mapagsalita, Kaya nakita ko, kaya parang ganun na lang kung tratuhin ka nitong si Chris. Sa susunod, pag may boyfriend ka, huwag mo silang susundin sa susunod, ha? Hayaan mo lang sila, ha? Opo sir. Pagkatapos, pag may problema ka, takbo ka lang sa amin, sumbong mo sa akin, Ito namang kolokoy na Pakita mo nga. Hindi ko maintindihan. High school ba to? Parang mukhang elementary. Naawa ko rito kung kay Chris makinig ka, Tatratuhin kita ng parang anak na batang para baka naliligaw landas ka. Una sa lahat, mukhang may bisyo to pag mainit. Pag natatalo siya sa Mobile Legend, minumura niya yung kanyang girlfriend. Si Raulo talaga. Kung ikay nanonood ngayon, lalapit-lapit ka sa akin tapos sasabihin mo mangungumpisal ka. Matatanggap ko ang pangungumpisal mo para humingi ka ng patawad at magsisisi ka. Siguro, baka sakaling patawarin ka ng magulang at hindi ka dapat sa amin o paglapit mo sa amin para mangungumpisal ka, ay magagawa ng paraan na para lumapit ka sa magulang dahil yung magulang ng bata ang nasaktan mo pati yung dati mong girlfriend. Ang mga kapareho mo, isa kang matuturing, isa kang preskong karne. Preskong karne, baka yung puwetan mo na yan, magiging parang cauliflower yan. Hindi ako nagbibiro, pero baka naman pag ka-22 anyos ka, hindi ka makakapag-graduate, masisira ka sa ginagawa mo. Pag ikay na-issue ng warrant, naku, aarestuhin ka. Aarestuhin ka muna, makukulong ka, magpapiansa ka pa. Pag medyo hindi mabilis yung piyansa mo, papasok ka muna ng kulungan, ihahalo ka roon sa mga taong, naku, hindi ka kriminal, pero ang ginawa mo, baka hindi mo alam, ba'y pananagutan mo yan. Hindi ka nakipag-usap sa amin, sabi mo, mangungumpisal ka, pues, hahayaan na kita. Total, hanggat hindi mo natikman yung sinasabi nating bagay na pagsisisihan mo, malilintikan ka. Kaya ang magulang mo, mangumpisal ka, dali-dali, kulang na lang parang mamamanhikan ka, hihingi ka ng patawad. Tiningnan po natin at para mapanood nyo, hindi para libangin kayo. Ang nag-iisang pambansang sumbungan. #Ipabitag mo.